Kamusta na mga kalahi? Kamusta ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan? So bilang isang pagano, bilang isang anituhan o isang wika dito sa Pilipinas, naaayon ba sa atin na magdiwang din ng Kapaskuhan? Although alam natin ang Kapaskuhan, ito ay pagdiriwang ng mga Katoliko sa pagsilang ni Jesucristo, pero atin bang ginagalang si Jesucristo bilang isang diwata? Maganda ang tugon nila kay Magbaya Agama noong unang panahon, I think 2012, nung siya ay isang estudyante pa lamang natin ng Hilot at inassess natin siya. At yung assessor o yung lead assessor doon ay isang Kristiyano at pastor. So bago sila mag-exam ay nagdasal sila sa ngalan ni Jesus. Ngayon, nandun ako sa likod habang binabantayan sila sa kanilang assessment, no? At tinanong ko matapos ang dasal, Lakay, bakit ka nakipagdasal? Hindi naman natin dasal to. Sabi ni Lakay is napakaganda kasi si Jesus daw ay isa ring diwata. Oo, hindi siya diwata ng ating lahi, but siya ay kinikilala ng maraming tao bilang isang diwata. At bilang isang pagkano, it doesn't matter na kung ano ang relihiyon mo. So ang bawat God ay iisang Diyos. So dapat respetuhin din natin. So napakaganda katuluan ng ating mga ninuno kung bakit, ito rin yung reason kung bakit madali nilang tinanggap ang Katolisismo at ang bawat reliyon na dumarating sa atin. Yun nga lang, dahil sa masyado nating pagtanggap, itong mga dayuhang reliyon, makasarili. Gusto nila, ito lang ito lang ang Diyos na dapat mong sambahin. At kinalimutan na ang ating mga diwata. Pero, balik po tayo sa usapin na kung bilang isang pagano, bilang anituhan, bilang isang wika dito sa Pilipinas, naaayon ba na tayo makipagdiwang sa Kapaskuhan na pinagdiriwang ng mga Kristiyano? No? Para sa akin, ito ang tugon mula sa Church of the Goddess. Sinabi dito, "Let my worship be within the heart that rejoice. For behold, all acts of love and pleasure are my rituals. And therefore, let there be beauty and strength, power and compassion, honor and humility, mirth and reverence within you." So ito yung sinabi ng Church of the Goddess. Pero meron din tong katumbas na Church of the God. As sinabi dito sa Church of the God ay, "For behold, let my worship be in the body that sings. For behold, all acts of willing sacrifices are my ritual. Let there be desire and fear, anger and weakness, joy and peace, awe and longing within you. For these two are part of the mysteries found within yourself, within me, all beginnings have ending, and all endings have beginnings." So, hindi naman sinasabi na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi naaayon bilang pagano. Sa katotohanan nga, ang pagdiriwang na to ay pattern ayon sa ating mga kinagawian bilang mga pagano, no? So, ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi naman masama para sa atin. Although, bilang isang Pilipino, no, karamihan sa atin lumaki na ang mga magulang ay nabinyagan bilang Katoliko at mga ninuno din natin mula 1500s. So, naging tradisyon na siya, naging kaugalian na ng mga Pilipino na i-adapt ang relihiyong Katoliko at ang kanilang mga kapistahan. Pero nakikita natin, no, nag-evolve ang kapistahan ng mga Katoliko na meron pa ring elemento ng ating pagdiriwang o kinagawian. So bilang isang anituhan, lunti ang agama sa makabagong panahon, no, ang mahalaga sa pagdiriwang ay hindi yung sino ba, wala katulad nga nung Pasko. Ang pinagdiriwang dito ay yung pangalan ni Jesus. Kaya nga lang, alam niyo, sa totoo lang, ang mga Kristiyano ngayon, hindi na si Jesucristo ang pinagdiriwang. Ang iniisip nila is parang katulad sa atin, ang mahalaga is magkasama-sama tayo at pinagdiriwang natin ang ating pakikipagkaibigan, pinagdiriwang natin ang pagiging pamilya. At yun naman ang tunay na essence, yung halaga ng pagdiriwang, yung makabahagi, maging iisang katawan. Ang pagiging iglesia, ang tunay na iglesia, is nasa taong bayan. Hindi yung pinasukan ng dogma
pinasukan ng katuruan na ito ay kay Kristo and everything. Pero kung makikita nyo, di ba, kahit sabihin mo sa simpleng inuman nga lang na tagayan, makikita mo yung pagkakaisa ng mga tao, ang pagiging kapwa. So ito yung mahalaga sa pagdiriwang, bawat pagdiriwang, ang pagiging kapwa natin. At ang pagiging kapwa natin, no, ay hindi lang nalilimitahan sa tao na ating kainuman o sa tao na ating pinagkasalo na kumain. Pero ito yung pagdiriwang natin ng pagkilala, pagpapasalamat sa mga biyaya na ating tinatanggap. Ngayon, di ba, marami pa rin sa atin, lalo na ngayong Kapaskuhan, is parang sa totoo, naramdaman ko rin stress dahil kasi ang maraming namamasko, nanghihingi ng pera para sa wala lang, halimbawa yung mga nangangaroling. Although ngayon, konti na lang, no? Kaya nga lang, para sa akin, it's nice to go, manlimos, it's nice to give. Pero ngayon kasi, kung magbibigay ka, parang kahit pisong ibibigay mo, ang hirap bitawan. Kasi sa totoo, hindi mo matatagpuan yung piso na yon ng ganun-ganun lang. Kailangan mo talagang paghirapan. Nung mga panahon ng pandemic na wala naman po akong trabaho full-fledged po ako dito bilang pari ng Luntiang Agama. Tayo ng Hilot Binabaylan at ang ating hilot ay donation-based. Pero nung panahon na talagang nagkaroon ng pandemic at sarado ang mundo sa mga ganitong bagay-bagay, no? Parang ang hirap kumilos kasi, excuse me po, ang hirap kumilos dahil kasi bawal lumabas. Bawal ka makipag-ugnayan sa mga tao. So, walang source of income, no? Kung mamamalengke ka nga lang kailangan mo pa ng permit, kailangan mo lang parang yung papel na yon na ikaw yung pinapayagan na lumabas, bumili ng pagkain sa butika, mag-withdraw ng pera sa bangko, etc. etc. Pero sa mga pagkakataon na yun, paano tayo kikita kung hindi tayo makikipag-ugnayan sa tao? So ginawa namin is nag-online po kami. At merong mga online job kaming nakita na naaayan lang, no? Akala namin mabili, yung CAPTCHA. Although yung CAPTCHA nun, parang itatype mo lang kung ano nakikita mo, kaya nga lang, ang bagal. Dahil kasi umabot ka na ng 2 oras, 1 sentimo pa lang ang kinikita mo. So ganun kahirap ang kumuha ng 1 piso para sa ating mga Pilipino. Ngayon, naglubos ako nagpapasalamat kasi natapos na ang pandemya, ang mga tao bumabalik na, nandito na ulit, nakalabas na ulit at nakabalik na tayo sa dating normal. Hindi sa new normal, no? Natapos na ang new normal period natin. At nakikipag-ugnayan na muli tayo. Pero, yung dating gawin natin, yung paghingi ng pera, at hindi gumawa ng sarili, nagiging talamak. Gawa nga na ang ating gobyerno ay tinotolerate yung pagkakaroon ng ayuda. At nakakalungkot kasi, ilan lang naman ang nakakatanggap noon. Kami, nung panahon ng pandemya, lagi kami nilalagpasan ng tulong. Merong 1 beses, hindi ko alam kung paano nangyari yon, na kami ay nakatanggap ng 1 balot na may bigas, tuyo at gatas. Yun lang po. Pero lubos ko ng pinagpapasalamat yun at naalala kami. At mas labis kong pinapasalamatan is yung mga supporters natin, ang ating mga followers, na patuloy na tumatangkilik at nag-enroll sa ating online class. At dahil doon, nakasurvive kami sa pandemic. Pero ganun pa man, ang ating mensahe ngayon is ang pagdiriwang ba ng Kapaskuhan o anumang uri ng kapistahan na pinagdiriwang ng Katoliko ay hindi ba natin pinahintulot? Okay lang po, no? Sinabi dito na anumang uri ng kagalakan, ito ay uri ng pagsamba sa dakilang lumikha. And you can worship anyone na hindi ka malilimitahan, no? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat at mayari na pagkasatid. Bye!